Umasa ka pa rin ba? Umaasa kang baka isang araw, mag-message siya ulit. Pero paano kung ang totoo, hindi na talaga siya babalik? Lahat tayo, dumaan na sa ganitong sitwasyon, yung iniwan ka, pero umaasa ka pa rin. Baka magbago siya, baka ma-realize niya na ikaw pala talaga. Baka bumalik siya, pero sa Stoicism, may isang matinding aral. Ang pag-asa na nakatali sa ibang tao, ay isang anyo ng pagkakakulong. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 signs your ex will never come back, ayon sa Stoic philosophy. Hindi para mawalan ka ng pag-asa, kundi para makita mo ang katotohanan, at tuluyang makalaya. Sign 1, wala na siyang pakialam kung kamusta ka. Dati, kahit hiwalay kayo, may, kamusta, paminsan. Pero ngayon, wala na. Dead air. Parang hindi ka na umiral. At oo, masakit yan. Pero tandaan mo, kapag ang isang tao ay hindi na interesado sa kalagayan mo, ibig sabihin, emotionally detached na siya. At sa Stoicism, hindi mo kailangang pilitin ang taong tapos na. Sabi nga ni Epictetus, huwag mong hanapin ang mga bagay na umalis na sayo. Kasi habang hinahanap mo siya, nakakalimutan mong hanapin ang sarili mo. Sign 2, mas masaya siya nang wala ka. Pansinin mo, nagpo-post siya, naglalakad, nagtatawa, parang walang nangyari. At ikaw, naghihintay. Pero huwag mong i-interpret yun bilang insulto. Minsan kasi, hindi naman ibig sabihin na masaya siya dahil wala ka, mas masaya lang siya sa bagong yugto ng buhay niya. At dapat ganun ka rin. Ang Stoic man, hindi nagpapakumpetensya. Hindi mo kailangang patunayan na mas masaya ka rin. Ang kailangan mo lang ay kapayapaan, kahit wala siya. Sign 3, hindi siya nagsisisi sa pag-iwan sa'yo. Kung minsan, umaasa tayo na babalik siya dahil mapapaisip siya, na-realize niya ang halaga mo, o mararamdaman niya ang guilt. Pero kung lumipas na ang panahon at tahimik pa rin siya, wala siyang ipinakitang kahit anong pagsisisi, ibig sabihin, tinanggap na niya ang desisyon niya. At bilang isang Stoic, dapat mo ring tanggapin ang sayo. Hindi mo kailangang marinig ang sorry para magsimula. Ang closure, minsan, ikaw lang ang nagbibigay sa sarili mo. Sign 4, nakikipag-date na siya sa iba. Ito ang pinakamahirap lunukan, kasi parang ang bilis. Parang napalitan ka lang ng ganun-ganon. Pero sa Stoicism, may aral dito. Hindi mo kontrolado kung gaano kabilis gumalaw ang iba. Ang kontrolado mo lang ay kung paano mo tatanggapin ito. Kapag nakita mong nakikipag-date na siya, huwag mong hayaang bumagsak ang halaga mo. Tandaan mo, hindi mo kailangang ipaglaban ang lugar mo sa buhay ng taong pinili ng umalis. Sign 5, hindi na siya curious kung ano na nangyayari sa'yo. Dati, kahit simpleng post mo, curious siya. Ngayon, kahit magbago ka, parang wala lang. Yan ang senyales na tuluyan na siyang nag-detach emotionally. At sa Stoic view, kapag ang isang bagay ay wala ng atensyon, ibig sabihin, wala na itong halaga sa kanya, at kailangan mo na ring alisin ang halaga nito sa isip mo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang kapayapaan ay dumarating kapag tinatanggap mo ang mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Hindi mo kayang baguhin ang puso niya, pero kaya mong baguhin ang direksyon ng sarili mong buhay. Sign 6, wala na siyang galit, wala na ring emosyon. Ang kabaligtaran ng pagmamahal, hindi galit, kundi kawalan ng emosyon. Kapag hindi ka na niya pinapansin, hindi dahil galit pa siya, kundi dahil wala na talaga siyang nararamdaman. Masakit, oo, pero yan ang huling senyales ng detachment. At kung hindi mo tatanggapin ito, ikaw na lang ang nakakulong sa ilusyon. Ang Stoic man, marunong tumanggap. Hindi siya umaasa sa emosyon ng iba, dahil alam niyang doon nagsisimula ang kahinaan. Sign 7, hindi na siya bumabalik kahit alam niyang pwede pa. Ito ang pinakamatinong palatandaan, kasi minsan, kahit alam niyang nandyan ka pa, ready kang tanggapin siya, hindi na siya bumabalik. Hindi dahil ayaw niya ng pagmamahal mo, kundi dahil tapos na siya sa kabanatang iyon. At ito ang punto na kailangan mong matutunan mula sa Stoicism, ang mga tao ay dumarating sa buhay natin, hindi para manatili, kundi para magturo. Tapos na ang aralin niya sa iyo.
At ngayon, ikaw naman ang kailangang magturo sa sarili mo kung paano magpatuloy. Conclusion. Kung na-realize mo sa mga sinabi kong ito na hindi na talaga siya babalik, hindi ibig sabihin talo ka. Ibig sabihin, malaya ka. Malaya ka sa paghihintay, sa tanong, sa sakit, sa ilusyon. Kasi ang tunay na Stoic, hindi nabubuhay sa pag-asa na may babalik, nabubuhay siya sa katotohanan, at sa kapayapaang dala nito. Kaya kung iniwan ka man niya, tandaan mo to. Ang pagkawala niya, hindi kawalan. Isa lang yang paalala na panahon na para bumalik ka sa sarili mo. Huwag mong habulin ang taong tinapos na ang kwento. Gumawa ka ng bagong kabanata, kung saan ikaw naman ang bida. Tahimik, disiplinado, at stoic.